Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang spot Bitcoin ETF ay nagkaroon na po ng approval. Ayan, breaking news po ito. Yung mga SEC, yung US SEC ay nagkaroon na po sila ng approval sa inaabangan po natin ngayon na spot Bitcoin ETF. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sana nga ay officially approved na ito at hindi ito isang fake news. Yan, the US Securities and Exchange Commission has officially approved several spot Bitcoin ETF. Kaya yan, meron na raw po silang na-approve na ilang mga spot Bitcoin ETF. Kaya yan, isa pong magandang balita ito, breaking news. The US Securities and Exchange Commission has officially granted approval for several spot Bitcoin Exchange Traded Funds or ETF. Kaya yan na po. Official na raw po. Kaya yan, ibig sabihin ay confirmed na may approval na. Kaya yan, pero ilan lamang po, hindi po yata lahat, may ilang mga application ang kanilang na-approve. Kaya yan, this ETF will enable investors to gain exposure to Bitcoin without complexities of direct ownership. Approved trusts include the Grayscale Bitcoin Trust, Bitwise Bitcoin ETF, and the Hashdex Bitcoin ETF, among others. As noted by ETF analyst James Seyffart, no one has been left behind by the regulator. Kaya yan na nga. Yan po yung ilang mga na-approve ngayon na mga application. Yan, kay Grayscale Bitcoin Trust, yan, si Bitwise, yan, at saka si Hashdex. Yan, ilan lamang po yan sa mga na-approve. Kaya, ayan, sabi po yan, inilabas po yan ni James Seyffart. Yan, wala daw na pag-iwanan. Kaya, James Seyffart, ito po yung kanyang breaking news. Siya po yung naglabas dito. Breaking news. Ayan, Bitcoin ETF likely approved by the SEC. It certainly looks like the Bitcoin ETF approval order had hit the SEC website, but the link is no longer working. That said, this document looks accurate to me. Kaya ito po yung document. Yan, documentation ng na ipinakita ni James Seyffart. Notably, all 11 issuers are listed in this order filing. Looks like no one is being left behind at the starting gate. Here's the 11. Kaya yan po yung 11. Yan po yung kanilang mga ticker. Ayan. This decision follows a thorough review process that was meant to ensure this ETF comply with Exchange Act's rules and regulation applicable to national securities exchanges. After careful review, the Commission finds that the proposals are consistent with the Exchange Act and rules and regulations thereunder applicable to a national securities exchange, the SEC stated. The SEC has stressed the importance of this ETF in aligning with standards designed to prevent fraudulent and manipulative acts and practices in order to safeguard investors and the public interest. Kaya yan naman po talaga ang layunin or yung talagang trabaho ng SEC. Kasi kaya nandyan po yung SEC ay para i-protect po tayong mga investors, mga traders. Ayan, para tulungan po nila tayong maprotektahan sa mga scammers, yan, yung mga fraudulent activities, manipulative acts, ayan, para maiwasan po nating mawalan ng pera. Kaya yan naman po talaga yung hindi naman po talagang masama ang SEC. Yan, layunin po talaga nila ay tulungan tayo para maiwasan natin yung mga ma-scam, yan, yung maloko, at mananatili sa atin yung kapag tayo ay investor ay mas kikita pa tayo kasi maiiwasan natin yung mga hindi magandang pangyayari. Yan naman po talaga ang point kung bakit may SEC. Kaya ayan, yan po yung kanilang dahilan. Kaya yung ETF na ito ay maganda po yan.
Maganda po talaga yan para sa mga investor kasi kumbaga naging ETF, yan, yung itong si Bitcoin ay mas nagiging safe po siya. Ayan, mas nagiging safe para sa mga investors. Ayan. The approval of the spot ETF is grounded in their confidence in the surveillance measures of the exchanges listing these products. They note a strong correlation between the CME Bitcoin futures and the spot Bitcoin markets, which bolster their ability to monitor for market manipulation and fraud. The introduction of this ETF is expected to provide a more accessible avenue for institutional and retail investors to invest in Bitcoin. Despite this major regulatory milestone, Bitcoin's price has remained relatively stable. The flagship cryptocurrency is currently trading at $45,672. Kaya yan. Dahil po sa approval na ito ng mga ETF ay inaasahan po na maraming dadagsa na mga institutionals, at saka mga retail investor na mag-i-invest dito kay Bitcoin. At gaya nga ng sinasabi ng mga market analyst ay kung papasok yung mga malalaking investors na ito at papasok ang malaking cash flow dito kay Bitcoin ay yan ang magdudulot ng kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, pero ngayon ay maski nagkaroon daw po tayo ngayon ng regulatory milestone ay mukhang stable pa lamang yung presyo ni Bitcoin. Nananatiling ito ay nasa $45,672. Siguro baka delayed lamang yung impact kasi bagong labas lamang po yung balita na ito. Kaya ngayon lang. Kaya syempre ay lalong-lalo na kasi may lumabas po na fake news. Yan, kahapon po yan, lumabas na fake news na hack daw yung X account ng US SEC. Tapos may nag-announce na approve na raw yung mga spot Bitcoin ETF. Kaya yan, nagdulot po yan ng pump dito kay Bitcoin, sa price ni Bitcoin. Umangat po siya. Tapos biglang lumabas yung pahayag ni Gary Gensler, ang CEO ng US SEC na wala, fake news lamang yun. Kagagawa ng isang hacker na nag-post sa kanilang tweet na yung na-compromise na kanilang X account. Kaya yan, bumagsak rin, kaya maraming natalo. Umaabot po sa $300 million yung natalo or yung na-loss na amount or na-liquidate sa market. Kaya ngayon, nung lumabas yung balita na ito ay mukhang siguro yung mga investor ay naghihintay pa lamang sila ng siguro mga ilang oras siguro or nag-aabang pa sila kung baka sakaling fake news na naman ito or baka hindi ito totoo. Kaya yan siguro, natakot siguro sila kaya hindi muna sila gumagalaw. Kaya mukhang nananatili or nagiging stable yung price ni Bitcoin ngayon. Dahil sa naganap na hindi magandang pangyayari kahapon na fake news. Yan, pero sa tingin ko ay yan na nga. Ito na raw ay officially approved na raw. At yan, abangan po natin yung kanyang magiging impact sa araw na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.